bigyan ng mensahe pang it always hopes, always perseveres, love never fails. But there are three, love never fails, sabi po. Ang isa pang verse po natin ay yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 13 to 14. Philippians chapter 2 verse 13 to 14. For it is God who verse 12 to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Purihin po ating Panginoon. So let us now sit down and listen to the words of God. So pagpapatuloy natin sa celebration ng Love Month, nakikita po natin yung mga hearts dito. Kahapon, mismo yung February 14, doon sinelebrate yung tinatawag na Valentine's Day. It is this is the day where people around the world celebrate yung romantic kind of love, yung eros kind of love. People buy roses, people buy chocolates, people send greeting cards, people post private messages sa Facebook na mga sweet nating sa kanilang sing-irog at mahal. Sa atin, sa Christian, ang tawag natin doon, Hearts Day. Happy Hearts Day, because in essence, hindi man natin dapat i-celebrate yun ng sa isang araw na kakahon. Every day should be a day of love para sa atin. So people around the world, they give these chocolates and everything. Minsan iniisip ko, baka ano lang to yung Valentine's Day, tinano lang siguro ng Hallmark yun, tsaka ng mga gumagawa ng roses, tsaka tsokolate para mabenta lang yung goods nila. Parang campaign pitch lang. But anyway, for us, it's supposed to be every day. Now, during Hearts Day, during Valentine's Day, people usually go out on dates. They look for venues of love, for love to happen. So, where is the proper venue? Asan na proper na venue for love? Where to find love, to maintain love, to restore love. Yung venue na yan ay tawag relationship. Kaya ang title po natin ay In a Relationship. Facebook status. in a relationship. Lord to God. So there are many kinds of relationships, ano? Meron yung relationship between mother and son, relationships between father and daughter, relationships within friend and friend. But since Valentine's Day kahapon, ang pag-uusapan natin ay relationship between couples. Romantic relationship with a girl and a boy. Ba si Brother Junior nag-ahit? Praise God. Nabawasan. Sabi ko sino yung bagong yun? Glory to God. Anyway, so, mabalik tayo. Napa-distract tuloy ako. So, yun ang kon natin, yung pag-usapan natin ngayon, relationship between yung couples, husband and wife. Baka sabihin natin, mga single dyan, sabihin natin na hindi pala para sa akin yung mensahe niyo. There's always something for everybody. So, kung wala ka man partner ngayon, para sa isang sayaw, lahat may nagtatayuan na may mga ka-partner. Ikaw, andun wala ka partner, walang kasayaw. Can you imagine Jesus Christ coming near you and saying, "Let me have this dance, we'll dance together." Paano kung lalaki? Kung lalaki naman, your brother, your Jesus will be your bro. Diba? Kung wala ka pang single sa party, andun yung tinatawag nila sa mga sine na bromance, yung magka-best buddy kayo nung friend mo. So, habang wala ka pang significant other, andun doon si Jesus Christ bilang your bro. And anyway, we're not going to talk only about couples, but we're also going to talk about our relationship with our Lord Jesus Christ. Most importantly. So, sa Bible, makikita natin, madalas hinahantulad ni Jesus Christ ang partnership ng husband and wife, ang man and woman, sa relationship niya with us, the church. If you go to Ephesians chapter 5 verse 25, nakalagay doon, "Husbands, love your wives as Christ loved the church." So, dito natin makikita, husbands, love your wives. Sa mga lalaki, itong verse na ito, hindi minimemorize ng mga lalaki for some reason. Pero naka-address sa kanila. Ano minimemorize nila? Yung wives, submit.
Bakit kaya ganun, no? Pero hindi naman para sa atin yun. Wala naman nakasulat. Ang nakalagay naman yung wives. Ba't mo babasahin yun? Dapat sa'yo, husbands, love your wives. So, minsan di natin na may memorization. Pero anyway, I'm just using this verse as a picture na si Jesus Christ, kino-compare niya yung relationship between a man and a woman to himself and the church. Doon din sa Revelations 19 verse 7 to 8, sabi doon, let us rejoice and be glad and give Him glory. Revelations 19, 7 to 8. For the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready. So, ang lamb doon, ang tinutukoy si Jesus Christ. He is the bridegroom. Siya yung groom. At ang bride doon, tayo na church na niready na natin. Yun ang pinaka yung ending ng love story. Kumbaga. So, whether we are in love with God or whether we're in love with our significant other, there's always two questions that comes to mind. One, how do you fall in love? And two, how do you maintain that love? How do you keep on falling in love? Sa mga pelikula, nakikita natin pag sinusunod natin yung mga love story, may mga stages siya, di ba? Magkakatagpo, magkakatinginan, magkatingin na kami ni Brother Lloyd. Magkakakurso na daan sa isa't isa, mamaya nagka-close-closean na, nagka-developan. Pagkatapos nagka-developan, naging sila. Pagkatapos naging sila, nagkaroon ng trial, nagkaroon ng hirap. Tapos syempre may mga tones ng mga paghihirap yung relationship ni lalaki at ni babae. So naghiwalay sila. Minsan sa kwento mayroon pang third party. So, nagkahiwalayan, falling out of love, nawala. At darating yung time na nag-patch up ulit sila, nagkabalikan at happy ending. Sila nagpakasal, nagpunta sa bandana sa church. Hindi ba ganun mga pelikula? In a similar way, our relationship with our significant other and our relationship with God, hindi man totally pareho, pero may pagkakapareho din. There came a time when yung nakilala rin natin significant other natin, nagkaroon ng yung parang trust sa isa't isa, di ba? Ganun din sa ating Panginoon. So, how does it begin? For some, ang relationship, it begins with love at first sight. Yung the moment na you walk into the room, nakita mo yung napakagandang binibini. Parang buong paligid ba, tumigil lahat yung mundo. Oh, di ba? Hey, there's a look in your eyes. Diba? Tumigil yung mundo, nagka-crush ka eh. Natigil. So doon na start yun, love at first sight. Pwede rin ang loving relationship nag-umpisa sa pagkakadevelopan. Magkatrabaho kayo, lagi kayong magkasama. Sa church, lagi kayong magkasama. Lagi kayo Patingin lang ako sa iyo, gano'n. So, ando doon yung nag-share kayo ng time, nag-share kayo na appreciate nyo isa't isa. So, it starts there nagka-developan. But whether nag-start yan na love at first sight or whether nag-start yan na nagka-developan, it always starts sa isang tibok. Tugtog, di ba? Yung love dog. Sa tibok nag-uumpisa yan. Kasi nakita mo yung may nakita kang katangian doon sa tao na nagustuhan mo. Magandang ilong niya. Nataypan mo yung noon niya na super tinta. Diba? O may nakita ka sa katangian niya na mabait siya o ganito ganyan, di ba? So it starts from this, nagkaroon kayo ng fondness sa isa't isa, nagkaroon ng crush sa isa't isa. So it initiates the next stage. Ang lalaki ngayon manliligaw kasi type niya eh. So manliligaw siya, he will do sweet nothings, magte-text, kumusta ka na, kumain ka ba, nag-lunch ka na ba, blah blah blah. Si babae naman magpapaligaw, tuwan-tuwa, he's very happy that interesado sa kanya yung si lalaki. So magkakaligawan before mag-start yung relationship. In a similar way, our relationship with our Lord Jesus Christ is a little bit also the same. Tayo rin noon, hindi natin pinapansin si Jesus. Alam natin na may Jesus. Kagaya na in the room, when guy walks into the room, alam ni Sister Tess, nandiyan si Brother Wally sa room, siguro hindi sila magkakilala, hindi sila magkakilala. Pero wala lang si Brother Wally sa kanya. Pero si Wally nakatitig na kay Ate Tess na ganyan, di ba? Naglalakad na ng ganyan na kuwan. So, ganon din si Jesus Christ sa atin.
There are times na hindi alam natin about Jesus. We know that Jesus is there, di ba? Bago tayo nakakilala sa Diyos. Pero parang wala lang tayo sa Kanya. So, Jesus is there, Jesus is God, so yes, I will just do my own thing, I'll work at everything, blah, blah, blah. Pero hindi mo pinapansin ang ating Panginoon. But God already had His eyes on you, even before you were born. That's how much He loves you. Crush ka na ni Lord mo, noon. Alam niya kasi na ikaw magre-respond sa Kanya. Sabi dun sa Ephesians 1:11, in Him we were also chosen, having been predestined. Predestined na, may predestined na, according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So, we were chosen already. So, pag isipin mo yung word na yun, parang sabihin mo, bakit choosy ba si Lord? Ang quote kasi doon, kita na ng Diyos na magre-respond kasi sa future. Hindi pa natin nakikita yun. Alam niya na magre-respond kapag kinausap siya. So, yun ang sinasabi lang na chosen. Ngayon, ang problema, paano malalaman na chosen ka? Malalaman mo lang yun pag nag-stand firm ka up to the end. Na dumating na yung time na andun ka sa langit, nag-stand from doon, malalaman na chosen ka. May time kasi na maraming feeling chosen ka, but you did not stand firm to the end, then you were not chosen at all. So that's what we have to watch out for also. So even before, chosen na tayo ng Diyos. You will know the signals because the very moment that you are here, may nag-share sa inyo, it means God chose you. He knows that you will respond to Him. You may not know what's going on in the future, but He knows that you will respond always to. So, yun ang tinitignan ni Lord. So, sa mga katangian na nakikita natin, minsan nakikita natin na sa babae, pag may crush natin, gusto natin yung ilong niya, gusto natin yung ngiti niya, gusto natin yung mga mata niya. Sa lalaki, gusto yung mata mo, maganda yung tindig. Yung matatawa kayo sa akin. Dashing debonair, Kuya Noel. So, andun yung tindig nakikita natin. But for Jesus, it's a different thing. What does Jesus look in us? It's not the outward appearance. Yung nakita na natin sa ni Samuel. So, nakalagay doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Ang tinutukoy niya si Saul yun. The Lord does not look at the things man looks at. Hindi tinitignan ng Diyos ang mga bagay-bagay na tinitignan ng tao. The Lord man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano ka kaputi, hindi ka tinitignan ng Diyos kung gaano kaganda ang tindig mo, hindi na ka tinitignan kung gaano kataas ang noo mo, kaganda ang boses mo, kung kamacho. Ang tinitignan niya yung puso mo. Your heart, your character, how you will respond to Him for His every commands, how you will obey Him, how much you will love Him, how much will you follow Him, how much you will yearn for Him. Di ba yung heart of worship? I'll bring you more than a song. For a song itself is not what you require. More than a song ibibigay kasi hindi yung magandang tono ng song, hindi yung magandang melody ng song, but more than a song ibibigay kasi you're looking into my heart. Ang puso ko ibibigay ko sa inyo. Kahit sintonado akong kumakanta, alam ko ang puso ko ang tinitignan nyo. Kung gaano ko inaalagaan, pinapangalagaan yung mga salita nyo sa akin. Yun ang tinitignan ng Diyos. Yung character. It's always about character that the Lord looks for. Which comes to mind na tayo rin, magandang role model talaga si Jesus, especially for those na wala pang significant other, yung single dyan. Tingnan mo yung example ni Jesus. Hindi niya tinitignan ng outward appearance, although it helps kasi talagang ang umpisa physical Pero ang titignan mo talaga yung character. Kung maghahanap ka ng kapapangasawa, kasi character, you will be married to the character of that person forever. So napaka-importante na titignan mo yung character nung tao. O kung sino mang papakasal dyan, yung character pa rin ng tao ang titignan nyo. How do you look into this? Kung paano kayo mag-respond sa isa't isa? Sabihin natin hindi yung amount of time na mag-boyfriend-girlfriend kayo ang basihan. Pero at that small amount of time, dapat nakakakita na kayo ng patterns ng relationship niyo. Kung habitual ba na palikero si lalaki, o kung paulit-ulit na lang ba yung nangyayari na pattern na ganito, o is he or she interested in me, or is he or she interested just in himself or herself? So from there, you can establish a pattern. Kung nahihirapan kayo, then pray to God about it. Even your relationship, ipagdasal nyo sa Panginoon. Kasi yung potential partner mo, yung character niya para yung pakakasalan mo, kasama mo na yun habang buhay.
So that is what may nag-guess dyan. May nagko-comment ko dyan. Walang explanation. Ay, bawal na magsole. Wala na sulian. So to go back to the relationship with Jesus Christ, you will pray before you find your significant other. You study the character of this person. No one is perfect. Talagang wala naman perfect talaga. Pero from the patterns on, titignan mo talaga yun sa mga bagay na kikilatisin mo rin. Kasi siya na yung makakasama mo habang buhay. Kung made for each other talaga kayo o hindi. You look for these patterns and signs and let the Lord speak to you. Si Lord pa rin ang mauuna. Siya pa rin ang pipili para sa iyo kasi what He picks is always good. Amen. Ngayon niligawan ka naman ni Jesus. Dahil mahal ka niya, He comes knocking at your door. Revelation 3:20, here I stand and I knock at the door. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. So nakita natin si Jesus Christ, hindi siya yung kasi mga guys talagang gusto santong paspasan. Si Jesus Christ hindi kanya pipilitin. Magnanak siya, nasa sa iyo kung tatanggapin mo siya o hindi. Ganun ang Panginoon, hindi siya nagpipilit. So ganun ang ating Lord. So nakita mo ngayon yung perfectness ni Jesus Christ, niligawan ka niya, may nag-share sa iyo, you saw His kindness, you saw na hindi niya tinitignan kung ano mga pinanggalingan mo sa buhay, hindi niya tinitignan kung ano yung mga kasablayan mo, yung past mo, hindi niya pinapansin yun, minamahal ka pa rin niya. So, nakita mo yung katangian niya na gano'n na napakalabing si Jesus Christ. Naantig na rin yung puso mo, nagkaroon na ng tibok, sinagot mo na siya. You said yes to Him and accepted Him as your personal Lord and Savior. So now, you're in a relationship with our Lord Jesus Christ. Gaya ng din ng isang tao na magsing-irong na sinagot na nababae sa lalaki, di ba? You're always texting each other, hindi ka makatulog, gusto mong magpunta dun sa lugar niya kagad just to be with her or just to be with him, to spend time with him. Ganun din tayo pag once natanggap natin si Lord Jesus Christ, hinahanap din natin siya. We want to speak to Him always. We want to read His Word. We want to just seek Him, just be with Him every day and every part of our lives because we felt that we are loved and we felt that this God is very loving to us. So, andun na yung umpisa ng relationship natin. So romantic, so full of love, kumbaga. So full of joy. And then comes ito na yung time na katulad ng romantic relationships, sometimes the love will fade. Yung umpisa, pag ganun, in love na biglang nawala. Sa relationship natin sa mag-asawa o sa boyfriend versus girlfriend, so everyday, sweet kayo, darating yung time na biglang nag-fade. So next part is when love begins to fade. Nawala na yung kilig factor, nawala na yung magic, nawala na yung parang yung spark, kumbaga. So, how does this happen? One, love starts to fade when our expectations dun sa relationship is not met. Pag yung ine-expect natin na mangyari sa relasyon natin, hindi na met, hindi na natutupad, yung mga kagustuhan natin na mangyari sa relasyon, hindi na natutupad. Pangalawa, love starts to fade pag you're becoming too familiar with each other. Sa relationship niyo parang paulit-ulit na lang, parang nawala na kayo ng interest kasi parang naging redundant na lang yung ginagawa ninyo. So we begin with the first one. Love starts to fade when our expectations with the relationship is not met. Bakit ganito? Bigla na lang parang nawala yung pag-ibig nung hindi na na-meet yung expectations natin. Bakit? Kasi masyado tayong napapamper sa maling mga role models. Ang role model kasi lagi natin yung sine. Mga love story, mga love song, yung mga stories sa mga romance novel, yung mga stories sa comics. May romantic comics ba? So may mga ha? Mga pocketbook. Natutuwa si brother na mo. Kung marami kang collection, brother. So mali ang nagiging role model ng romance natin, dahil sa mga sine. Kasi doon sa sine nakikita natin ang ganda-ganda ng umpisa nila, got to believe in magic type of love, tapos nagkahiwalay, nagkabalikan, in the end nagkaroon ng happily ever after na ending. Pero ang problema kasi sa mga sine, hindi na pinapakita yung pagkatapos ng ever ending .
Si leading man at si leading lady, sama na, hindi na pinakita doon, nagkaroon na sila ng anak, nagkaroon ng problema yung relationship, nag-aaway na, pabatuan na silang pinggan. Hindi na pinapakita sa sine yun eh. Ngayon, picture perfect kasi nakikita mo doon sa palabas. Ngayon, gusto mo yun ang mangyari sa buhay mo. Yun ang gusto mo ma-experience. Ngayon, kung mali ang role model mo, darating yung time nagkaroon ng problema, yung reality sets in, madidisappoint ka. Yung napakasalan mong Superman eh, hindi pala si Superman. Si Batman pala. Yung napakasalan mong parang mala prinsesa, hindi pala talaga prinsesa. Kasi na-fixate ka dun sa nangyari sa pinapanood mo. Gusto mo. Oh, yung sabihin ko. Yung mala prinsesa, bruha pala. So, isang palabas, hindi kasi hindi na pinapakita yun eh. Pero sa totoong buhay, nangyayari siya. Tuloy, pag masyado kang fixated dun sa mga false na models, false na role models ng love, nadidisappoint ka. Isipin mo tuloy, tama ba itong napakasalan ko? Sana yung girlfriend ko na lang, yung isang napakasalan ko. O sana si boyfriend ko dati, siguro mas masaya pa ako. But what guarantee is that? Nobody is perfect. Kung yun mang isang makatuloy mo, mas isa pa rin makatuloy mo, what guarantee that you will still stay happy? Nobody is perfect. So, pag iba ano, isipin mo, nalugi yata ako sa deal. Parang gusto ko nang hiwalayin itong kasama ko. So this happens when you get the wrong role models in your relationship. Kasi pag kinuha mo yung maling role model sa relationship mo, you will always think, my partner will complete me. Parang Jerry Maguire. Partner ko lagi magko-complete sa akin. My partner will always meet my needs. Na pag nagsama na kayo at hindi na meet yung needs mo, nadidisappoint ka. Imperfect siya eh. You cannot find all your needs in your partner because he's not perfect. She's not perfect. Only Jesus Christ will meet your needs. Only Jesus Christ will meet lahat yung needs niyo as boyfriend, girlfriend, as husband and wife. So, wag mong hanapin wag mo sabihin na all your needs. But this happens because we're having the wrong role models with our relationships, and we're having the wrong when you have the wrong role models, you will have the wrong beliefs in your relationship. Doon ka na nahihirapan pag hindi mo na nakukuha yung gusto mo. Pag nagkahiwalay niyo, wala na yung pag-ibig. Tapos isipin mo, hindi na may babalik yun. Wala na. Hindi na may babalik yung relationship. Ganun na magiging tutuldukan mo na kasi you got used to the wrong beliefs. So now, who's the right role model? Jesus Christ. Hinumble niya ang sarili niya, hindi niya iniisip sarili niya, iniisip niya lagi ang iba, he values others than himself. Yun ang magandang role model. Hindi yung mga sine, hindi yung mga palabas, hindi yung mga love songs. Si Jesus Christ. At ang pinakamagandang guideline is always in the Bible. So how do we maintain that love after we fall in love, na in love na tayo, paano natin i-maintain na hindi siya mag-fade? So ang guideline natin pa rin Biblia. Ang salita ng Diyos. So pupunta na natin yung 1 Corinthians as a guideline. Pagbubulayan natin to. How do you maintain the love? 1 Corinthians chapter 13 verse 4-8. Sabi dito sa unang verse, bulayan mo natin yung first part. First Corinthians chapter 13 verse 4, sabi dito, love is patient, love is kind. Natatawa ako nung kahapon nagpunta kami sa grocery sa IKEA nila, Brother Jeron. Tapos hinahabol ko tong anak ko kung saan kasi sa napupunta. Memorize, love is patient, love. Love is patient, love is kind. So, anyway, love is patient. Sabi dito, love is patient. Love is kind. If you want to maintain a good loving relationship, kailangan maging pasyente ka. You have to be patient. So kung gusto mo ma-maintain ang loving na relationship daw, kailangan maging patient ka. Kailangan maging kind ka. One, your partner is not perfect. Not even you. You also are not perfect. Sa first part ng relationship mo, it always looks good. You always see his good traits. Nakita mo yung magandang ugali niya. Pero nung pag kinasal na kayo, o once na magkuha na, then outcomes. Nakikita mo yung mga maliliit na habit na hindi mo gusto. Yung mga maliliit na ugali na hindi mo type.
Nakakalimutan mo mag-flash sa CR, nakikita niya. Burara. Nakikita mo yung pagiging iyakin. Nakikita mo yung mga maliliit na bagay pinapalaki. Yung mga masyadong focus sa mga theory. Nakikita mo yung pagiging nagger niya, yung pagiging maingay niya. Yung nakikita mo yung magiging mataas ang standard. So, ano ba? I know you have more words to add to your own list. So, pag once na in a relationship na kayo, nakikita mo na yun na yung unti-unti na nadagdagan na yung hindi mo nakikita dati. But you know what? That's where the real love starts. Kasi yung first part na may honey, tsaka, love pa rin yun, but it's a different level na yun. Kasi dati, you love her or you love him because you can only see the good traits. Pero kung patuloy nakita nyo na yung bad traits niya, pero patuloy nyo pa rin siya minamahal, but that's where the real love, the more intense love starts. Hindi yung tawag na love. Nagpapalabakan. Na-amaze kami. Sa Biblia pa rin ang kuha natin, ang nagbibigay ng kuha natin. Ay, hindi. So, how do you become patient? Paano ka maging more pasyente sa mapasensya sa partner mo? Just think about your Lord being patient with you. Amen. Nagkakaroon ng impatience ka sa kabiyak mo o sa significant other mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa mga weaknesses niya, sa mga kahinaan niya. Magagalit ka na, ganito, ganyan. Pero tignan mo rin kung paano ka minamahal ng Diyos, paano siya nagiging patient din sa iyo, despite sa kasablayan mo. So may mga times na may nakita kang pag-uugali niya parang mawawala ni patience mo. Maalala, tatapikin ka ni Lord. Son, daughter, I'm also patient with you. So paano na hindi maging patient din sa binigay ko sa iyo na maging partner mo? Minsan kasi tayo, gusto natin na baguhin yung partner natin. Patuloy pang binabago ni Kristo yun. Tsaka hindi naman natin trabaho magbago ng partner natin eh. Si Jesus Christ, may nagtama. Si Jesus Christ ang nagpapabago sa atin. Minsan kasi gusto ko yung partner ko maging mas expressive. Gusto ko maging mas mapagmahal siya. Gusto ko maging mabawasan yung pagiging nagger niya. I wish he'd spend more time with me than the internet. I wish I'd like my partner to be more spiritual. I wish this, I wish that. Lagi mong wini-wish at gustong baguhin yung partner mo. And you do many things to influence or to try to baguhin yung partner mo. May pagsasabihan mo siya, pag-aanuhin mo siya, i-coerce mo siya, ganito. Maalala ko tuloy yung isang kwento ni Pastor Charles Swindoll na magkasawa. Si babae, nakikita niya, meron kasi talagang lawn mower. Yung taga-ayos ng grass, taga-trim ng grass sa lawn. Ngayon yung lawn mower sira, hindi naayos ng asawa niya. Saka nakaisip siya ng paraan. Kumuha siya ng maliliit na gunting. Yun ang ugali ng babae minsan eh. Gusto nila mag-gets kagad ng lalaki yung pinapagawa, nagpasikot-sikot pa kasi. Dumating si mister, nagkakat siya sa grass, yung maliit lang na gunting yung gamit niya. Dalawa lang ang magiging resulta sa mister, either dense si mister, hindi niya magigets yun, o maaasar lang siya. Wala, hindi mo ma-change sa ganun paraan eh. Tinignan niya si Mrs. na ganyan. Umalis siya. Pumunta sa loob ng kwarto. Si Mrs. tuwan-tuwa naman. Baka mamaya lalabas na. Lumabas siya. May dala-dalang toothbrush. Pagkatapos mo mag-cut ng grass, walisin mo naman yung yard. Sabi ng mister. So hindi mo makukuwerse. You cannot manipulate your partner to change. Hindi mo pwedeng baguhin ang partner mo. Si Jesus Christ lang makakapagbago niyan. If you want to institute a better change in your relationship, you should change yourself first. Ikaw dapat muna ang mauuna. Kung gusto mo magbago ang partner mo, kung gusto mo mabago ang partner mo, dapat mag-uumpisa yan laging sa'yo. As an example, my wife, hindi siya masyadong nakaka-attend ng Bible study because she's very tired always. And it frustrates me na elder ako, tapos pastor ako, hindi ko siya ma-invite, hindi ko siya ma-course. So I do many things, but not thinking na ang problema hindi sa kanya, sa akin. I cannot change her that way, I cannot coerce her like this and like that. It has to start with me kasi ako din mismo, tamad din ako magpunta. So paano mo expect and change sa partner mo kung ikaw mismo hindi? So you have to begin with yourself. You have to change yourself first. Another instance is,
what I like also about my wife, pag may gusto siyang yung ma-change sa akin, hindi siya magnanag o kwan. I'm very harsh to her at times na minsan blah blah blah, narinig yan ako. Minsan nagagalit ako sa kanya na ganyan blah 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 blah, but she always responds with kindness and gentleness. At pag yun ang naging response niya, naaantig yung nahihiya ako sa sarili ko. At yun, pag nahiya ka na ako sa sarili ko, gusto ko nang baguhin. I will make efforts not to hurt her, and I will make efforts not to be to respond in a more harsh way. So that's what I mean. But when you want change to happen in your relationship, it has to start with you. Hindi siya nag-blah blah blah sa akin. Yung sarili niya ang the way she responds. And yung tinatawag ng reciprocity, nagre-respond ka dun sa ginagawa ng partner mo. Kung nagre-respond ka harshly sa partner mo, yung partner mo will also respond harshly to you. But if you respond with loving kindness to your partner, sa una mahirap, magtitiwala ka kay Jesus Christ, mababago yung pag-ugali ng partner mo. So if you want change to happen in your relationship, it should always start with you. At si Jesus Christ nang bahala na mag-institute ng change sa iyo at sa partner mo. Gusto mong maging less nagger siya? Then change your character. Huwag kang maging masyadong yung magpapakos ng nagging. Bawasan mo yung kung gusto mo maging less na ayaw mong nawasan ng wasa ano mo, di bawasan mo yung pagiging yung pagiging pasaway mo. Pasang tabi lang kay Hagi Boy. Hindi ko tinutukoy siya. Tulog na. So, babawasan mo yung pag mo. Yeah, galing sa night duty yan, naintindihan ko yung kanya. Ano yung pinagdadaanan niya. Ako rin naman, night duty rin ako eh. So, pasensya na, walang iba kasi pasaway. So, kung gusto mong mabawasan ng pagiging nagger ng partner mo, bawasan mo ang pagiging pasaway mo. So it starts with you. Kung gusto mo ang partner mo maging more expressive, palitan mo yung partner mo. Kasi may mga lalaki kasi na hindi masyadong expressive din, hindi masyadong malambing. Pero yung lambing nila, naalala ko tuloy yung script ni John Lloyd sa isang sine na mahal kita sa paaraang alam ko. So, may mga times na hindi kasi expressive si lalaki kasi may mga lalaking gano'n na ang expression ng love nila sa ibang bagay. They provide for you. They take care of you in other ways. Ako hindi rin ako masyadong expressive tao. Si Itay hindi rin siya ganong pero magdudungawin mo sana. Hindi siya ma-expressive tao pero he provides for his family. Gagawin niya lahat para makapag-provide sa pamilya niya. That's an expression of love in itself. So yung may mga times na hindi naman natin nakikita yung ganun na kwan. Pero si Itay minsan natutuwa ako minsan. Pag natuwa siya, 2 teddy bears susulatan ng Jimmy, Susan. Just because natuwa siya. So kung ikaw mismo na hindi ka, ikaw naman na hindi ka, kung ikaw naman yung lalaki na hindi ka expressive, if your wife is very important to you, try to go beyond naman. Mag-meet ka naman maging expressive ka. Mas matutuwa nga sa'yo kasi alam niya na hindi ka sanay sa ganun, pero ginagawa mo pa rin. Na gagawin mo pa rin to make that step. Mag-text, hindi ka makaalala ng dates. Subukan mo tatandaan yung dates. Subukan mong kung hindi ka marunong magluto ka. Sinubukan ko pa magluto. Pero susubukan ko ulit yan eh. Pag-try niyo asawa ko talagang nagkasakit siya. Magluluto ako ng arroz caldo para sa kanya. Tapos pag umaga kasi gusto kong arroz, tuwa naman ako. Lumabas ang arroz caldo para siyang paste. Inulaan lang ako na asawa. Pero I don't know, kung gusto mo go beyond. Mula na, ewan mo na magluto. Pero maybe time that will come, I will start again. Because my love for my wife. But the point here is, if you're the guy and you're not a very expressive fellow, you're not hindi ka sanay sa ganun, hindi ka kasi ganun eh. Lumaki ka na hindi ganun. Pero kung mahal mo naman talaga yung partner mo, gumawa ka naman ng way, ng effort, na more beyond.
Excuse lang ni John Lloyd yung sinabi, mahal kita sa parang alam ko, pero alam ko, kung mahal mo talaga siya, gagawa ka pa rin ng way na biyan pa sa alam mo. Amen. Sinapunta na kay... So, Nakahimik po sa likod. hindi ako nagpapatama kasi ako rin ganun eh. So, tayo, sabay-sabay natin gawin yun. We will try to exert effort to express love. Di ba? Ay, sabi ko tayo. Hindi na natawa ko sa itong week na to. Medyo extra affectionate ako sa asawa ko. Minamasahe ko siya kanina. Pero, sabi niya sa akin, ang mensahe mo nun tungkol sa pagmamahal, ano? Oo. Sana linggo-linggo lang pagmamahal na. Sabi sa akin. So, kung patuloy natin, love is patient, love is kind. So you have to be patient with your wife, with your husband, with your significant others. Kasi si Jesus Christ is also patient with you. And you cannot change him or her. You start the change from yourself if you want your loving relationship to improve. Next, nakalagay doon, love does not envy, it does not boast. Love does not envy, it does not boast. Sa relationships natin, minsan, kayong dalawa na nga ang magka-partner, minsan kayo pa nagsasapawan. Nagpapataasan kayo, ano yung ego nyo sa isa't isa. Nakakarinig ka ng conversations na, mahal, sabi ko na nga ba, tama yung sinabi ko, ba't mo ginagawa yung guys? Sinabi ko na nga ba, magsasagutan kayo ngayon ng words. Ngayon, yung pag sinabihan mo siya, yung isa, babalikan ka rin din, mas matindi pang words. Sabihin ng isa, kung alam ko lang na ikaw magiging mister ko, sana nagpakamatay na lang ako. Sasabihin naman mister, kung alam ko lang yung papangasawa ko, binigay ko na yung lason. So, dahil sa pride din siya isa't isa, nagpapataas pa kayo ng words sa isa't isa. But, so sabi dito, love does not envy, it does not boast. Huwag kayong magpataasan sa isa't isa. Kayo na nga lang dalawa ang pinagsama ng Panginoon, kayo pa ang nagpapataasan, nagsasagutan na mali ka, ganito, ganyan, bla bla bla. You always look for the best interest of your partner. You look always for the best in your partner. Kung na-promote ang partner mo sa trabaho, huwag ka mainggit sa kanya. Lalo mo pa siyang i-praise. Lalo mo pa siyang i-encourage. Hindi yung, alam mo na nga tama ka, gusto mo pang ipupuk na tama ako, pangalandakan sa mundo na tama ako. Tignan niyo yung ginawa niya, mali siya. So, love does not envy, it does not boast. Sometimes in partnerships between husband and wife, nagpapataasan pa kayo. Kaya na pinagsama ng Diyos eh. So, it does not envy, it does not boast. Next is, love does not dishonor others, it is not self-seeking. Hindi self-seeking daw. Which brings us to the next part na, you should value her more than yourself. I heard in one preaching, hindi ko alam kung kay Pastor Marco narinig yun sa ibang preaching na, si Jesus Christ, kailangan mas i-value mo, binavalue niya ang iba kaysa sa kanya. Ikaw rin, mas kailangan i-value mo yung partner mo. She or he should be more important than you in your life. Kailangan mas importante siya sa iyo kaysa sa iyo. It is not selfish. Sabi ron, if yung may time na galing siya sa trabaho, syempre magkukwento yan. Ganito nangyari sa akin, ganito yung nangyari sa akin. Ikaw, galing ka sa trabaho, pagod ka rin. You don't want to hear the sad story sometimes. You just dismiss it. Yes. Pero kailangan, if you love, kailangan maging selfless ka. She should be more important than you. So, i-internalize mo lahat ng kwento niya na parang ikaw rin mismo yung nakakaramdam. Ang lupit-lupit ng boss. Napakalupit ng boss na yan. Talagang, nararamdaman niya. Sobrang pagod na ako sa ginagawa ko. Ang dami ko ng pasyente, binuhat. Nararamdamin mo yung binuhat niyang pasyente nung araw na yun. Hiniya ko, nararamdamin mo yung pag dumating na sa bahay, mahal, masahin mo naman ako. Mararamdaman mo yung sakit niya. So, it gives you energy to do things of love for her. You should value your mate more than you. Kailangan, titignan ako ng asawa ko. So, kailangan mas valuable siya sa iyo. Yun tinataas ako ng asawa ko. Kasi
mas sensitive siya kaysa sa akin. Sensitive in a way na she is more sensitive to my needs that I am sensitive more than sensitive to her needs. But that's why minsan sabi ko parang hirap i-preach nito kasi ako mismo hindi ako masyadong loving na tao. But God is using also my wife to teach me. So, you know, marriage. Oh my God. Hindi niyo ba napansin ang marriage ay isang effective tool ni Lord para baguhin ang character mo. So, we should talagang blessing din talaga ang marriage. Pahirap siya ng pahirap, pero blessing pa rin siya. Kasi gagamitin ng Diyos yan. Gagamitin ng Diyos yan para ma-mold din yung character mo eh. It's one of the biggest. Kasi may kasama ka na ibang ugali, totally ibang habits, totally ibang. I-challenge ka niya eh. Makalat, sa amin nga eh. Akala mo pagsamahin niya ang isang super OC, takaburara. Ang ganda ng kombinasyon niya. Yung asawa ko super OC, gusto niya talagang sobrang kalinis. Ako naman, lumaki ako na burara. Tingnan mo yung pinagsama ng Diyos yung ganun. So, talagang yung class na ganun. Matcha-challenge ang isa't isa, yung ugali ng isa't isa, and how you will respond to each other. So, napaka-importante hanapin din natin Kristiyano. Kasi aware siya sa mga ganito eh. When you look for a partner, most importantly, maging Christian. At isa pa, when you're interested, when you put and value her in others, kailangan interesado kang ano kung ano yung kinai-interesan niya rin. Yung sabi ni Pastor Mark nung tungkol sa shopping, nung last, ganun din ako eh. Alam ng mother ko doon, pag siya sinasama ako ng single pa ako, manunod na lang ako na sine kasi sobrang hindi ko magets bakit sobra siya sobrang layo. 3 milya, 4 na milya. Pagod na pagod ako, may energy pa rin siyang. Nagets ko na siya nung nakilala ko na si Annalyn na yung kailangan you should value. I'm very sorry to my mom also na hindi ko siya binalue more than myself. So if with your spouse, you should value her more than yourself. Ma-appreciate mo yung mga interest na meron siya. Magkakaroon ka ng energy tuloy na titingin-tingin siya ng ganyan. Andun na rin yung sasamahan mo rin siya kasi yun ang kinainteresaduhan niya eh. Yun ang gusto niya eh. Eh mas challenging pa kasi meron kong bata na gumaganon. Mahal, bagay ba sa akin ito? Bagay! Kala mo magtatanong pa kung bagay, hirap na ako na naghahabot na love is patient, love is patient. So, kung mahal mo yung partner mo, yung significant, at yung interest niya, magiging interest mo rin. Pero not to the point naman, may compromise yung interest ng Diyos. So, aba pa rin interest ng Diyos. But after that, yung interest niya should also be your interest. Minsan ayaw ko yung gano'n kasi minsan gusto niya, interesado siyang palitan yung arrangement ng kwarto. For sure, alam ko may re-require sa akin yung pag in-arrange yung kwarto. Buhat dito, buhat doon. So, pero kung mahal mo nga siya, put yourself above others. Sabi nga sa Philippians na value, consider others more better than yourself. Sa ibang translation say, value others more valuable than yourself. So iba-value mo sa lahat ng relationship, applicable din yan sa partner. You should value her more than yourself. Pero may yun ang example ni Jesus Christ. Ngayon kung sa pag-aasawa sa partnership natin, gagayahin natin yung ginagawa ni Jesus Christ. Ang ganda ng samahan. Bawat response na meron ka, magre-respond ka the way Jesus Christ responds, yung in humility, yung in-empty niya sarili niya. God siya si Jesus Christ, pero inalis niya ang sarili niya. Yung ibang alam mo na tama ka na, pero hindi mo pangangalandakan na tama ka. Just in humility. If you respond this way, you can keep the love going on. You can keep the love moving on. Which brings us again to the next verse. It is not easily angered. It is not easily angered. Love is patient, love is kind, love does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. Verse 5, it is not easily angered. Sinabi niya, hindi niya sinabi, it's not angered, not easily angered. Sigurado din yung self-control na sa anger, hindi mawawala, magagalit ka. So you live with an imperfect partner. You live with an imperfect environment. Ganun, konektado pa rin ng patience dun. Kailangan hindi mananaig yung anger mo.
Tandaan natin yung love is not easily angered. Whenever we go home from the office, we had a bad day at the office, we have the bad day at work. Tapos pagdating mo, ibubuhos mo yung sama ng loob mo sa asawa mo. It's unfair. Wala naman siyang ginawa. Di ba? So, love is not easily angered. Self-control pa rin. Jesus' way in your relationship, if you want to keep your relationship, don't bring your anger from the office at home. Don't bring it, wag mo ibuhos sa pamilya mo yung nangyari sa outside. Easily angered, kasi may mahirap din kasi yung anger eh. Kasi sa mga biglaang sitwasyon, hindi mo rin maiiwasan. Kaya nga sabi easily angered eh. Hindi sinabi not angered. Not easily angered kasi biglaan nga eh. Kung biglaan, i-wrestle mo kagad. Napahupayan, pakalmahin yung anger mo. Love does not keep a record of wrongs. The problem with us when we get into anger at nag-away tayo, yung previous na away mo, inuungkat pa rin, dudugtong dun sa away nyo ngayon. So, pag-awayan nyo tungkol sa toothbrush, tapos mamaya babalikan nyo yung ginawa mo 2 months, 3 months, 4 months ago. Eh kasi, maalala mo yung time na magkasama kayo ni Kwan, gato na naman yung ginawa mo, inuulit mo na naman, ganyan paulit-ulit, ganyan na naman ginagawa. Inuungkat mo yung dati na hindi naman yung issue yung pag-aaway nyo ngayon. Dinudugtong mo pa rin dun sa present na na current issue mo. Tayo sa Panginoon. Bakit nung sumablay ka ba ng paulit-ulit? Inungkat ba ni Jesus yung mga dati mo? If you're having a hard time to forgive, if you're having a hard time to sa away nyo na nag-uungkat ka nung dati, isipin mo lang yung model na ginawa ni Jesus. Bakit si Jesus Christ ba? Paulit-ulit ka rin naman sumablay. Pero hindi niya naman pinapangalandakan yung pagkakamali mo. That's part of love. Isipin natin, siguro kaya hiniwalay ka ng mga BF mo o mga GF mo kasi ganyan ang ugali mo. Napaka-insulting ng ganun, di ba? Ano naman ang connection ng past doon? Bakit mo pa rin uungkatin? Hindi naman issue sa inyo, ba't tumataw? It's very rude. Sabi na, it's not rude, sabi ang love din. Just remember, yun nga, sinabi nga si Jesus Christ ng example niya, no matter what you did in your life, when you ask forgiveness from Him, He forgave you and forgot what you have done in the past. Kinalimutan niya na. So ganun din dapat tayo. Kung ano man nagawa ng partner natin in the past, he or she asked for forgiveness, huwag mo na ungkatin ulit, na paulit-ulit pa. Hindi naman dapat. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. So, it does not delight in evil. Most of the time, pag may mga sitwasyon kayo mag-asawa, mag-partner, magsing-irog, i-challenge ng sitwasyon, magbibigay, inject ang job na kung ano-ano mga lies, mga evilness. Nadapa ang partner mo, tumingin sa ex-boyfriend niya, ex-girlfriend niya sa internet o sa chatline. Ikaw rin mismo, nakita mo ganyan pala ginagawa mo babalik din ko sa post ko. Magiging magka-close kami. Papakita ko si mamaya, kadate mo na yung baklas. So, gagantihan mo ang isang bad na ginawa niya with another bad. Evil to evil. God does not rejoice in evil but rejoices in the truth. You fight that evil na ginawa ng diablo with the truth of God. I should always respond the way my Lord will respond to me. So, ang response, talk to the person. Sabi na sa Luke, diba? First, talk it out with your brother, between just the two of you. Pag naayos, next level, magbiring ka na isang pang witness, or bring ka with the elders of the church. So, ganun ang pag-ayos. So, every time na may kasalungalingan ang diablo na ibibigay sa iyo, sa sitwasyon ninyo, gusto niya sirain di ba? Ang diablo, he came to steal, kill, and destroy. He wants to destroy your relationship. Yun ang mission in life niya, sirain ang relasyon niyo. So, i-fight niyo lagi with the truth. Always fight it with the Word of God. When you're having a fight, pag humupay na yung mga damdamin ninyo, mag-pray tayo. Hindi gusto ng Diyos ang ginawa natin. So, you bring in Jesus Christ. You bring in the truth. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. You combat the evil thoughts of coming into your relationship
with God's truth. So, love, sabi dito pa, love protects, love hopes, love trusts, love always perseveres. Love protects. Ang pagmamahal na protect, obvious naman na dapat pagtanggol mo ang mahal mo sa buhay. Yun ang obvious part. So, ang hindi natin nakikita minsan, yung protection na sinasabi din doon, you need also to protect yung dignity din ng partner mo. May kasama si Annalyn sa trabaho. Pag nakikita lang sila, yung asawa niya lagi niyang, ay, yung asawa ko sobrang tamad. Ang asawa ko, sila tuloy parang nanghihina na nakakakwento tungkol sa asawa. Hinihiya niya yung asawa niya sa harap ng iba, samantalang one body sila. You protect the dignity of your partner. Love protects. Hindi mo hihiyain siya, hindi mo siya isi-shame. Love honors. It does not dishonor, it's not self-seeking, sabi kanina. So, love protects. You don't only protect physically, but you also protect emotionally, you also protect spiritually your partner. Love always hopes. You always hope. You always look for the best in a situation. You always look for the best in your partner. Imperfect na ang partner ko, but I will always look for the best in him. I will always look for the best in her. Love always hopes. Love always trusts. Andun yung pagtitiwala mo sa isa't isa. Kailangan andun yung trust nyo. Self-explanatory na siya, di ba? Lagi kayo magtitiwala sa isa't, yung openness ninyo sa isa't yung intimacy ninyo. Walang tinatago sa bawat isa. The moment na mangyari kasi yun, it starts getting complicated. Yung in a relationship, magiging it's complicated. Love always perseveres. So, laging nagpupursige ang pagmamahal. It takes effort nga eh. Ang pagmamahal, ang relationship. Minsan kasi may yung wrong notion natin sa mga sine, sa mga kwan na ang pagmamahal parang when you find the right guy or right girl, everything will be okay like a bed of roses. But that's a lie. Love takes a lot of effort. It takes effort. It perseveres. Kailangan pag gusto mo ang mahal mo, gusto mo siyang makasama habang buhay, it takes effort. So you have to persevere. Kailangan magpursige ka na may-maintain yung love na yun. Now, sa mga sines, sa mga relationships, may mga times nagkakaroon ng third party. Di ba? Nagkakaroon ng complication. Yung in a relationship, nagiging it's complicated. Third party, unfaithfulness comes. Some may commit adultery with this girl or with this guy or that guy. But you know what? We should not be judgmental with people who committed adultery in the past. Minsan ginajudge natin sila, minsan nagbibigay yung pinagchichismisan sila dahil sa ginawa nila. Pero ikaw rin mismo, ginawa mo rin yan sa Diyos mo. Masyado tayong judgmental sa mga taong nag-commit ng adultery. Na parang, palikero kasi yan, ganyan kasi yan, masyadong babaero, ganyan. Unfaithful siya here. You tend to judge this person or that person for committing the adultery that he or she made, but you yourself committed adultery against your God. How does this happen? Andun ang Diyos, mahal na mahal ka. Sinasabi niya yung salita mo, inaaruga ka, pero hindi mo siya pinapansin. May date kayo ng Diyos na mag-Bible study, may date kayo sa fellowship house, pero ibang pinuntahan mo. Inaantay ka, pininpel nila, candlelight dinner para sa'yo, tapos hindi mo siya sinipot. Mas gusto mo siputin niyo isang babae, which is yung teleserye, which is yung shopping, yung isang babae which is gold sa bata, which is yung mga friends mo. So anything that veers your attention away from your God is also an act of adultery. Napaka-faithful ng Diyos mo sa iyo, tapos ikaw nagiging unfaithful ka rin sa Kanya. So what right do you have to judge unfaithful, adulterous people kung ikaw mismo rin is committing adultery against your Lord? Kung ikaw mismo, partners kayo, minamahal mo siya, inaaruga mo siya, tapos nakita mo, ibang pinansin niyang babae, ibang pinansin nila. Pero ano ba, sakit? Masakit sa'yo na nagsalawahan siya? Nagsalawahan. Ibang tinitignan niya. Nagsasalita ka sa kanya, tapos ibang tinitignan mo. Di ba ang sakit pag nangyari sa'yo yan? Imagine mo yun. Ang sakit, di ba? Yung mahal na mahal mo sa buhay mo, tapos hindi ka pinansin, at pinansin pa niya yung iba. Ganun ang nararamdaman ng Diyos natin. Pag iba ang pinapansin natin more than Him.
We tend to judge adulterous people, but we ourselves are committing adultery against our Lord. What right do we have to throw a stone to these people? So, kailangan pansinin natin ng Diyos. Sa relationship natin with our God, minsan nagkakaroon tayo ng unfaithfulness sa Kanya. Hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya minamahal. Hinahanda niya lahat para sa atin, binibigyan niya sa atin. Lahat ng pangangailangan natin, binibigyan niya. Pero hindi pa rin natin, may mga times na hindi natin siya pinapansin. Hindi natin inuuna yung salita niya. Sa umaga, sa gabi, ini-expect ka niya na mag-usap kayo, how was your day and everything. As tinulugan mo na lang siya. Sa umaga, nag-prepare siya ng breakfast para sa iyo, to talk to him, to commune with him. Nagmamadali ka nang umalis sa trabaho mo. God loves us so much, but there are times na hindi natin siya pinapansin. Pansinin naman natin Panginoon. So may third party, tayo din may third party. Iwasan na natin yung third party natin. Pansinin natin, pagtuunan natin yung pagmamahal natin sa ating Diyos. So, we maintain a loving relationship with our significant other. How about maintaining the loving relationship with our God? What is yung loving relationship naman natin sa ating Panginoon? How do you maintain that partnership? Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Pansinin niyo yung ginamit na word dito. Continue to work out your fear, continue to work out your salvation with fear and trembling. Hindi niya sinabing to continue to work for. Yung salvation na binigay niya sa iyo, libre na 'yon. Yung pagmamahal na binigay niya sa iyo, libre na 'yon. Wala ka nang pagtatrabaho. Pero ang kailangan i-work out mo doon, yung once na binigay niya na sa iyo yung pagmamahal, i-maintain mo yung pagmamahal na 'yon. Paano? Continue studying His Word. Continue talking to Him. Hindi ba ang tao, mas napagkakatiwalaan mo pag mas mahal mo siya kilala? Kilalanin mo siya. The more you know about God, the more you will know about Him, the more na ano yung love mo sa Kanya, the more you will trust Him. The more na pagkakatiwalaan mo sa Kanya. Yung sinasabi na, when you read about and study about the Scripture, don't just study and read the Scriptures. Know the God of these Scriptures. Kailangan kilalanin mo kung sino itong Diyos na nagsasalita sa Scripture. Kung ano yung purpose niya para sa iyo, ano yung pagkatao niya, ano yung nature niya. Ngayon kung nagkukulang ka man, partnership yan eh. May ginagawa rin ang Diyos. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sabi mo hindi mo kaya, tinutulungan ka naman ng Diyos. Kaya magtulungan kayo ng Diyos to maintain that loving relationship with Him. Effort in studying His Word, effort in leaving behind yung mga hindrances na meron ka. It takes effort. Effort na kailangan mag-make time ka sa Kanya. Effort to forgive others. It takes effort. Hindi siya madali to maintain. Your loving relationship with your significant other takes effort. Ganun din sa Diyos. It takes effort. So you make every effort na to maintain that relationship yung sa ating Panginoon. To overcome yung mga hardships natin, it takes effort to grow in our relationship with God. Kung gusto mong manatili yung relationship mo mag-stand firm sa Panginoon, effort pa rin. Effort. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Lord God. Ngayon, there will be times sa relationships biglang nawala. Paano mo ngayon i-restore? Kasi parang repetitious na siya, paulit-ulit na lang, parang naging bland na lang. Parang ganun na lang siya. Ha? Naging stagnant siya. Parang wala ng kwan. Nagiging religion na kaysa sa nagiging yung sa about faith. Yung nag-obey tayo out of obligation pero hindi out of love. Ganun, pwedeng mangyari yun eh, na obligado ko, parang sa mag-asawa, hindi ba ganun? Na ginagawa niya lang to dahil dapat lang. Naglalabas siya, dapat lang. Pero hindi mo ma-appreciate na ginagawa niya dahil mahal ka niya. O gagawin mo dahil, yung obedience na
merong love. So paano mo ma-start itong obedience na merong love na hindi siya obedience na out of obligation? How do you start this? Sabi dito sa Revelations verse 2 to 4. Basahin natin Revelations chapter 2 verse 4. Kung nawala na ang pagmamahal nyo with your God, at parang naging repetitious na siya, parang paulit-ulit na, parang naging boring na yung relationship nyo with the Lord. Revelation chapter 2 verse 4. This is what you do. Revelation chapter 2 verse 4. Naging stale na ang relationship ninyo. Naging stagnant siya. Naging parang nagpupunta lang kayo dahil obligasyon na siya. Nagpupunta lang kayo, itong ang kanya. I know your deeds, your hard work. Verse 4. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. Do the things. Tanggalin yun, i-repent, talikuran nyo na yung nakakos ng hindrance. At do the things that you did at first. Balikan mo yung tibok. Kung paano mo na inumpisahan uli. Kung kayo mag-asawa matagal na, parang naging stale na, parang nawala na, how do you keep on falling? How do you restore that love? Balikan mo uli yung tibok. How do you do that? Tignan mo yung pagmumuka ng mukha. Tignan mo yung katangian. Sorry, Ilocano eh. Tignan mo yung katangian ng partner mo. Hindi ko ibig sabihin yung kagandahan niya lang. Tignan mo yung character niya. Tignan mo yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa iyo. Yung every time na may nahihirapan, mamasahin ka ng Vicks. Every time na may mga maliliit things that she or he does, you stare at your partner and the good things at yung mga magagandang katangian na nasa kanya, titignan mo siya. Like the way you saw her the first time. Lagi kong ginagawa sa asawa ko, kaya parang araw-araw ilabak ko sa asawa ko. Dumawin mo sana. So, kung naging stale na yung relationship mo, tititigan mo kaya yung parang magkakaroon ka talaga ng motivation na parang gusto kong habang buhay naniniligawan siya. Nililigawan ko siya habang buhay. Parang hirap, ano? So, ganun din sa ating Panginoon. When your relationship with your God became stale at repetitive at paulit-ulit na lang parang obligasyon, go back to the first thing that you did. Remember your God the way you remembered Him the first time you met. You remember yung love niya para sa iyo, yung pagkalinga niya sa iyo, yung pagmamahal niya sa iyo. It is very difficult to obey His commands to. Pero kung mahal mo siya, madali siyang i-obey. Pero paano mo siya mamahalin? Let be yung motivation ng pagmamahal mag-spark uli, yung ginawa niya para sa iyo. Tandaan mo uli siya, Him. How do you do that? You read His Word. You don't read about the Scripture, you read about the God of the Scripture. Tingnan mo yung mga katangian niya, kung paano niya trinatrato yung mga people niya na kahit nagkakasablay, lagi niyang nire-rescue. Tingnan mo yung relationship nila sa woman na Samaritan na nagkasin sa pagkakasala na hindi niya bitter, neither will I stone you. Sabi niya doon. But go live your life of sin. Tingnan mo yung the way na nagpunta siya sa cross ng Calvary at He died for you despite your sins. Tignan mo yung the way na tumitingin siya sa iyo, lahat ng kapangailangan. Every time you call upon your God that I need your help, He comes and delivers you from your troubles. So when your relationship becomes stale with the Lord at parang paulit-ulit na lang nagiging obligasyon, tandaan mo yung face ng ating Panginoon, yung katangian niya, yung mga mabubuting qualities niya, and let that spark you to do the things that you need to do for our God. Let that spark you to obey the Lord. Let that spark you to open His words and study it. Let that spark you to maging excited ka uli na makipag-Bible study, maging excited ka uli makipag-prayer meeting, maging excited ka uli makipag-fellowship at i-apply yung mga salita niya. Na ma-excited ka rin na lahat ng binabasa mo na it works, na nangyayari. If your love for God seems to have waned and you're having difficulty obeying Him because your love for God has gone down, remember Him. Tandaan niyo uli yung katangian niya. Titingnan niyo uli ang katangian ng ating Panginoon. You always dwell in His glory and His kindness. So, ito po ang ating mensahe po ngayon sa ating Panginoon. Now that you've heard about it, ang challenge ng Diyos, how will you apply it? With your partner, with your significant other. Love is patient. Love is kind. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. Not self-seeking, not easily angered. It keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil, but rejoices in truth. Love always protects. Love always trusts. Love always hopes, always perseveres. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and not according to His purposes. If your love for God had faded, remember Him, yung mga katangian niya. Ito yung challenge nga na sa atin ng Panginoon. Balikan niyo uli ang Diyos. Pag uwi niyo, I'm sure may mga love song din kayo sa Panginoon, di ba? May kanya-kanya kayong mga songs. Ako yung Prince of Peace, tsaka yung I Stand in Awe of You. Parang ma-imagine mo, Lord, na sa'yo, maalala mo ba yung kantang yan? What you did before? You used to praise me when on in your quiet time. You remember those days when the Lord has touched your life. Rekindle that romance with God. Because your God will always be faithful with you. Punin po natin, Panginoon. Let's go. Let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, thank you so much. In this so-called love month, O Lord God, you've shown us, O Father God, on how we to fall in love and keep on falling in love, O Lord God, not only to the person that you have given to us, but also to you. To continue loving you. We're so sorry, O Father God, for being unfaithful to you, being adulterous, O God, na kung ano mga pinapansin namin more than you. Pasensya na po kayo, O Lord God, kung sinaktan namin ang inyong damdamin. Help us to repent, O Lord God, and give us the courage and strength na ituunan namin ang time to embrace you once again, to sing songs with you once again, to talk to you once again. Every time we go to sleep, magkaroon tayo ng conversations once again. Our loving God who has always been with us, who never left us nor forsake us, na pagtuunan namin kayo ng pansin, to obey every word that you have out of love. Because you have loved us first. We will remember how you have loved us first. Napakahirap ang i-apply ang pagmamahal, O Lord God, but continue to enable us with the power of the Holy Spirit. For me and my brothers and sisters here, O Lord God, to remember you in your words. When we open our Bible, maipipicture namin, O Lord, kung ano yung katangian niyo, kung sino kayo. And thank you so much. We pause to appreciate what you have done in our lives. Help us to recommit our love and to be yung love na hindi napipilitan, pero yung love na dahil alam po namin na mahal niyo kami. Yung love na hindi ba namin kayang pantayan, pero binibigay niyo po sa amin, Lord God. You gave your life for us. Binigay niyo buong buhay sa amin, yung buong buhay niyo sa amin, Lord God. Salamat po. Thank you so much despite our yung mga aming pagkukulang, andiyan pa rin kayo nagmamahal sa amin. And let it be na yung pagmamahal na yun, i-apply namin sa bawat isa, Lord God. In all of this, we're so grateful for in Jesus' loving name. Amen.